Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 27. Gerald, nais mong mag-book ng isang silid para sa hapunan. Batay, sa iyong kakayahan. O aking Diyos, alam mo ba kung magkano ang gastos dito sa hapunan? Panipi, tumingin si Whitney kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha na para bang nakatitig sa isang idiot. Akala niya baliw ang lalaking to. Bakit niya maisip na makakaya niya ang pagkain sa Homeland Kitchen? Kagandahan, kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ng manager, habang nakatingin kay Whitney na may ngiti sa labi. Sa totoo lang, pagtingin sa dressing ni Gerald at mga suot na damit. Hindi naramdaman ng manager na makakaya ni Gerald na kumain dito. Ito ay sapagkat ang mga presyo na makakain dito ay mula sa $150 hanggang sa $2,500 bawat tao. $2,500 ang presyo para sa pag-book ng isang pribadong silid, hindi kasama ang gastos para sa pagkonsumo ng pagkain at inumin. Dahil ito sa Mayberry Commercial Street, ang Homeland Kitchen ay kilala sa lasa at kalidad ng kanilang pagkain. Kung kaya lang ng customer na magbayad ng $150, makakakuha lamang sila ng isang pwesto sa pangunahing bulwagan. Mayroong iba't ibang bayad sa pasukan para sa bawat palapag. Gayunpaman, naramdaman ng manager na maaaring kayang-kayang kay Gerald ang pinakamurang bayad sa pasukan. Hindi snobbish ang manager at hindi niya minaliit si Gerald, ngunit tinanong lamang niya ang tungkol kay Gerald sapagkat siya ay mausisa habang magkakilala sila. Siyempre kilala natin siya. Ang taong ito ay bantog sa pagiging tagapayat sa Mayberry University. Siya ay mahirap kaya't hindi niya kayang magbayad para sa sarili niyang pagkain o sa bayad sa pagtuturo. Panipi, oo, at iniisip pa niyang kumain sa restoran na ito. Ang dalawang batang babae na nakatayo sa likuran ni Whitney ay nagsalita din sa oras na ito. Tumawa si Victor bago umiling at sinabi, Whitney, huwag mong sabihin yan. Sino ang nakakaalam kung narito si Gerald ngayon? Dahil nagpapatakbo siya ng isang gawain para kay Danny o alinman sa iba pang mga lalaki. Marahil ay nandito lang siya upang mag-book ng isang silid para sa kanilang ngalan. Panipi, totoo iyan. Sa oras na ito, ngumiti ang manager bago siya tumingin kay Gerald. At sinabi, Sir, maaari ko bang malaman kung nais mong mag-book ng isang silid para sa iyong sarili o sa isang kaibigan? Wala akong pinapahiwatig na ito. Sinusubukan ko lang kumpirmahin ang iyong bukang. Bukod doon, aling pakete ang nais mong i-book? Panipi, naganhawa si Gerald sapagkat ang babaeng manager na ito ay talagang napaka-magalang at hindi naman siya naging masama sa snobbish. Mabilis siyang tumango bago niya sinabi, nagbubook ako para sa sarili ko. Tinatrato ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa hapunan ngayong gabi at nais kong mag-book ng 3 talahanayan. Panipi, hahaha, ginagawa mo ang pag-book para sa iyong sarili at tinatrato mo rin ang iba sa hapunan. Niloloko mo ba ako? Tumawa si Whitney habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kahit na naayos na nila ang bayarin, wala silang balak na umalis na. Talaga, nais nilang manatili at tingnan kung paano kayang bayaran ni Gerald ang pribadong silid na nais niyang i-book. Hindi mapakali si Gerald sa kanila. Narinig niya na si Whitney at ang iba pa sa kanila ay nag-order ng $300 na pakete para sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa menu, naramdaman ni Gerald na walang masarap sa menu. Kung nais niyang gamutin ang kanyang mga kamag-aral sa isang masarap na pagkain, kailangan niyang magbayad para sa isang mas mahal na pakete bawat ulo. Sa makatuwid, sumagot si Gerald, nais kong i-book ang $6 na pakete. Mangyaring tulungan akong mag-book ng 3 magagandang talahanayan. Panipi, sige po, Ginoo, kakailanganin mong magbayad ng $5,000 bilang isang deposito. Panipi, bahagyang ngumiti ang manager sa oras na ito, habang si Whitney at ang iba pa sa kanila ay nagulat. Talagang humihingi si Gerald ng isang mas mahal na package kumpara kay Victor at talagang nagbubok siya ng 3 lamesa para sa hapunan ngayong gabi. Mag-o-order ba siya ng mamahaling package na ito at kakain lang ng maasim na patatas na kakain? Baliw. Ang taong ito ay ganap na nabaliw. Mayaman ba siya?
Nakakatawa ito. Hindi man lang nag-atubili si Gerald bago siya simpleng kumuha ng $5,000 mula sa kanyang backpack at inilagay ito sa counter sa harap ng manager. Saglit na natigilan si Whitney. O sige, Gerald, tila parang may sapat kang pera upang lumabas para sa isang masarap na pagkain. Pagkatapos, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi kita tutulungan na mag-apply para sa anumang tulong na salapi upang mabayaran ang iyong mga bayarin sa paaralan. Hindi ka makakatanggap ng anumang pera upang magbayad para sa iyong tuition fee ngayong Sam. Panipi, salamat sa pag-aalala tungkol sa akin ngunit nabayaran ko na ang sarili kong bayad sa pagtuturo. Hindi alam ni Gerald kung ano pa ang sasabihin sa batang babae na ito. Kahit na napakaganda ni Whitney, napaka-snobbish niya at may mata lang siya para sa mayaman at mayaman. Palagi niyang tinatrato ang mga mas mahirap bilang dumi sa lupa. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na si Mila, ang batang babae na nakilala niya sa auditorium noong isang araw, ay talagang maganda. Ang impresyon na mayroon sa kanya ni Gerald ay siya ay napakaganda at tahimik, at isang tingin lang sa kanya na hindi mapigilan ang puso ni Gerald. Sa kasamaang palad, wala siya ngayon. Ngayon, nanlaki ang mga mata ni Whitney sa pagkabigla sa oras na ito. Anong sinabi mo? Nabayaran mo na ang iyong bayad sa pagtuturo. Para sa semester na ito, mayroon ka pang $5,000 sa iyo ngayon. Nangangahulugan ba iyon na mayroon kang pera? Ngayon, anong nangyayari? Panipi, oh, nanalo ako sa loto. Walang magawa si Gerald, kung hindi siya nagsabi ng anumang bagay upang linawin ang sitwasyon. Ang babaeng ito ay magpapatuloy sa paghihima sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Sa makatuwid, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang kasinungalingan. Nanalo ka sa loto. Gaano ka manalo? Nagmamadaling tanong ni Whitney. Pakiramdam niya ay hindi talaga umaarte si Gerald. Una sa lahat, siya ay masyadong mapagbigay. Ang deposito na binayaran niya para sa 3 mga talahanayan lamang ay $5,000. Bukod dito, kakailanganin din niyang mag-fork out ng pera para sa inumin ngayong gabi. Kung sa bagay, sikat ang restoran na ito sa kanilang alak at alak. Sa ganitong paraan, magbabayad si Gerald ng $1,000 para sa hapunan ngayong gabi. Sa madaling salita, dapat na nanalo si Gerald ng higit sa $30,000. Hindi, dapat mayroon siyang hindi bababa sa $50,000 o higit pa. Kung hindi man, hindi siya maaaring maging sobrang mayabang. Hindi gaanong. Pagkatapos nito, isinara ni Gerald ang kanyang backpack bago siya tumalikod upang umalis kaagad. Bakit kailangan niyang ibunyag ng sobra kay Whitney? Gayunpaman, ayaw niyang may gawin man ito sa kanya. So, nanalo lang siya sa loto. Ano ang big deal? Hindi man. Siya may kumpara sa mayamang pangalawang henerasyon. Panipi, nang makita niya ang mayabang na ekspresyon ng mukha ni Gerald. At kung gaano komportable ang naramdaman ni Whitney, agad na nagsalita si Victor. Whitney, ano ang point ng magalit sa isang tulad niya? Pagbalik ko sa universidad mamaya, tatanungin ko si Danny at ang kanyang mga kaibigan na alagaan ang mayabang na batang ito. Malamig na sabi ni Victor. Oo, hindi ba't $1,000 lamang ito? Bakit ba ang yabang niya? Panipi, ang mga kaibigan ni Whitney ay nag-gym din sa oras na ito. Pagkatapos nito, nagpasya si Whitney. Kailangan niyang makuha ang ilalim ng bagay na ito at alamin kung gaano karaming pera ang talagang nanalo mula sa loterya. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 28. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa ngayon. Gayunpaman, sumakay na si Gerald ng taxi pabalik sa kanilang universidad. Sa kanilang mga klase sa hapon, tuwang-tuwa si Gerald sapagkat ang hitsura ng paghamak na dating mayroon sa kanya ng kanyang mga kamag-aral ay tuluyan nang nawala. Sa katunayan, marami pa ring mga tao na naiinggit sa kanya. Gerald, anong lugar ang pinag-book mo para sa hapunan ngayong gabi? Ito ba ay isang ordinaryong maliit na restaurant? Panipi, nang matapos na ang klase, si Danny at Blondie ay nagtungo kay Gerald habang tinanong siya nito na may isang nakakangiting-ngiti sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, karamihan sa kanyang mga kamag-aral ay tumingin
Kay Gerald dahil sa pag-usisa. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, kaya, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinatrato ko ang lahat ng aking mga kamag-aral sa hapunan, nakabok na ako ng 3 lamesa sa Homeland Kitchen ngayong gabi. Ano? Homeland Kitchen? Panipi. Natigilan si Danny at lahat ng mga kamag-aral ni Gerald ay gulat din. Na napatingin sa direksyon ni Gerald. Gerald, pinag-uusapan mo ba ang Homeland Kitchen Restaurant sa Mayberry Commercial Street? Malamig na tanong ni Savia habang naglalakad palapit kay Gerald. Ang Homeland Restaurant ay isang marangyang restoran na madaling gastos ng higit sa ilang libong dolyar bawat ulo ng walang anumang inumin. Kung nanalo lamang si Gerald ng 30,000 dolyar mula sa loterya, gugugol niya ang halos lahat ng perang iyon upang makabili lamang ng pagkain sa kanyang mga kaklase ngayong gabi. Kahit na nakipaghiwalay na si Savia kay Gerald, ramdam niya ang labis na pagkabalisa sa paraang gagasta niya ng 30,000 dolyar. Hindi siya naaawa kay Gerald ngunit nais niyang gugulin sa kanya. Iyon ni Gerald. Nakaramdam siya ng hindi komportable katulad noong binibili ni Gerald ang Hermes bag na nagkakahalaga sa kanya ng 55,000 dolyar. Sa kanyang palagay, naramdaman niya na dapat gastusin ni Gerald ang lahat ng perang iyon sa kanya. Oo, iyon ang restoran na pinag-uusapan ko, sagot ni Gerald. Habang nakangiti, damn it, baliw ka, umungol si Savia habang nakatingin kay Gerald. Hahaha. Naging mapagbigay lamang si Gerald sa kanyang mga kaibigan. By the way, Gerald, pinapayagan ba tayong magdala ng ating kasintahan o kasintahan ngayong gabi? Panipi, kahit na nagpapanggap na magalang si Danny, hindi niya maitago sa kanyang puso ang paghamak na nararamdaman. Tumayo si Harper sa oras na ito bago niya sinabi, Danny, hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Paano ka talaga magkakaroon ng lakas ng loob na magpakita sa hapunan ngayong gabi pagkatapos ng pagtrato mo kay Gerald sa buong oras na ito? Panipi, Harper, ginagamot kaming lahat ni Gerald sa hapunan ngayong gabi. Dahil nanalo siya sa loterya, lahat din kami ay nararamdamang napakasaya para sa kanya. Kaya, paano kami maaaring hindi magpakita para sa hapunan ngayong gabi? Panipi, mapang-uyam na ngumiti si Danny. Sa oras na ito, tumugon si Gerald sa walang magawang paraan, oo. Naman, maaari kang sumama kung nais mo. Maaari mo ring isama ang iyong mga kasintahan. Panipi, alam ni Gerald ang balak gawin ni Danny ngunit hindi siya mapakali. Yay! Lahat ng mga lalaki at babae sa silid-aralan ay tuwang-tuwa sa oras na ito, nang makita ni Savia ang kawalang malasakit ni Gerald at kung paano man ay wala siyang pakialam sa pera, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang inis. Una niyang pinaplano na kunin ang pera ni Gerald sa kanya. Gayunpaman, mas lalong kinaiinisan si Gerald. Mabuti, gagawin niya ang nais niya noon. Hihilingin niya kay Yuri na sumama sa kanya ngayong gabi upang makakain siya ng masasarap na pagkain at maiinom ng maraming alak at alak hanggat maaari. Pinag-isipan ni Savia ang sarili. Iyon ba naman ang ibig sabihin ni Danny? Pagkatapos nito, may natural na nagpapalam kay Yuri tungkol sa hapunan ngayong gabi. Bukod dito, nagpa siya din si Cassandra na dumalo sa hapunan. Hinatid pa niya kasama si Danny at ang kanyang mga kaibigan. Sa oras na ito, pumunta din sina Gerald at Harper sa restoran gamit ang isang taxi. Ay nako, nag-book talaga si Gerald ng kwarto sa Homeland Kitchen. Panipi, nagulat talaga si Danny. Gayunpaman, ito mismo ang pinaplano niya. Ginoo Crawford, natatakot ako na ang orihinal na 3 mga talahanayan na naibuk mo ay hindi sapat upang mapaunlakan kayong lahat. Sa palagay ko kailangan mong idagdag sa kahit isa pang mesa, ang nagmamadaling sinabi ng babaeng manager ng makita niya ang karamihan ng tao sa lobby. Sige na nga, magdaragdag ako sa isa pang mesa. Sagot agad ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na talagang ginugol niya ng napakahusay matapos na maging bahagi ng mayamang pangalawang henerasyon. Sandali lang, Gerald, kung talagang magdagdag kami ng isa pang mesa, hindi ba sa tingin mo dapat ka ring mag-book ng isa pang marangyang pribadong silid dahil narito ang aming kinatawan ng klase.
Ngumiti si Danny habang tinanong niya si Gerald sa oras na ito. Oo, dahil narito ang aming kinatawan ng klase, paano mo? Maaasahan na magbahagi siya sa parehong silid ng ibang mga mag-aaral. Si Danny at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang buwan si Gerald sa oras na ito. Paimpol na nakatayo sa gilid si Cassandra habang nakabras ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib dahil gusto niyang makita kung ano ang isasagot ni Gerald. Samantala, si Harper ay nakatayo sa tabi ni Gerald at aatakihin niya sana si Danny kung wala ang kinatawan ng klase. Hindi nag-reply si Gerald. Sa oras na ito, nanunuya si Yuri bago siya tumawa at sinabi, "Aba, iniisip ko rin na dapat kang magdagdag sa isa pang marangyang pribadong silid, Gerald. Kung sa tingin mo ay nag-aatubili na gumastos ng napakaraming pera ngayong gabi, pagkatapos ay maaari ko lang bayaran ang karagdagang mararangyang pribadong silid para sa kinatawan ng klase. Ano sa tingin mo?" Ngini siya ni Yuri. Sa katunayan, sinusubukan lamang niyang mapahiya si Danny hanggat makakaya niya. Matapos magbuksa pribadong silid, sisiguraduhin niyang nag-order siya ng mas maraming pagkain at alak doon upang magbayad ng higit pa si Gerald para sa huling kwenta ngayong gabi. Pinakamahalaga, sinabi yun ni Yuri dahil nais niyang ipakita na siya ay may kakayahan at mayaman. Oo naman, sa oras na ito, tumingin si Cassandra kay Yuri na may hitsura ng pagpapahalaga sa kanyang mukha. Nararamdaman din ni Xavier ang sobrang pagmamalaki kay Yuri sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay palaging walang anuman kundi isang tagapayat. Tignan mo lang si Yuri. Ito ang kagaya ng isang totoong henerasyong mayamang anak. Isa pang marangyang pribadong silid. Kung iyon talaga ang gusto mo, ayos lang sa akin ang pagbabayad, sagot ni Gerald habang mahina siyang ngumiti. Dahil nais ni Yuri na gawin ito, magagawa niya ang anumang nais niya. Gayunpaman, pagmamay-ari ni Gerald ang restoran na ito. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 20. Pagkatapos nito, idinagdag ni Gerald ang marangyang pribadong silid na nagkakahalaga ng higit sa $2,500 bawat ulo. Ang mga maaaring nasa marangyang pribadong silid ay likas na pinakapopular na mag-aaral sa silid-aralan, sina Danny, Xavier, Yuri, Cassandra, Gerald at ang mga kasama sa silid, at ang huli. Ngunit hindi pa huli, si Naomi. Ang iba pang mga mag-aaral ay maaari lamang magtungo sa iba pang pribadong silid. Yuri, dahil nasa narito na tayo sa sobrang marangyang pribadong silid, sino ang maglalagay ng order para sa pagkain ngayon? Tanong ni Gerald habang nakangiti sa oras na ito. Wala ka ba namang asal? Si Yuri ang panauhin natin ngayon kaya natural lamang na mag-order muna siya ng nais niyang kainin. Bakit? Natatakot ka bang mag-order ng sobra si Yuri at hindi mo kayang magbayad para sa hapunan ngayong gabi? Biglang sinabi ni Xavier sa isang mapanirang pamamaraan. Siyempre, kinailangan munang mag-order ng pagkain si Yuri. Kung hindi man, natakot si Xavier na mag-order lamang si Gerald ng maanghang at maasim na patatas. Kung iyon talaga ang nangyari, kung gayon ang kanilang plano na gugulin ang lahat ng pera ni Gerald ay hindi gagana lahat. Sa katunayan, nang nasa sasakyan nila si Yuri papunta sa restoran, napag-usapan na nila ang bagay na ito kasama si Danny at ang iba pang mga lalaki. Plano nilang bayaran si Gerald ng higit sa $10,000 para sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nito, dapat nilang tiyakin na gumastos siya ng karagdagang $10,000 kahit papaano. Nais nilang magbayad si Gerald ng kahit $20,000 o higit pa para sa hapunan ngayong gabi. Bukod dito, nagpasya na si Yuri na pagsamahin ang mga puwersa at mapagkukunan sa pananalapi kay Danny upang talunin si Gerald ngayong gabi. Iyon ay magiging higit sa sapat. Sige na nga, umorder ka lang ng kahit anong gusto mo. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Si Harper, na nakaupo sa gilid, ay patuloy na hinihima si Gerald. Upang paalalahanan siya sa sitwasyon ngunit simpleng umiling si Gerald, sinenyasan silang huwag mag-alala sa kanya dahil alam niya ang ginagawa. Sige na, salamat. Kinuha ni Yuri ang menu sa kanyang kamay bago siya magsimulang tumingin sa menu mula sa huling pahina. Pagkatapos ng lahat, ang mga pirma ng pinggan ng Homeland
Kitchen ay nakalista sa huling ilang mga pahina ng menu at ito ang mas mahal na pinggan. Ang malaking lobster ng Australia. Ang taga-Australia ay nag-abaloni. Panipi, si Danny at ang natitirang mga lalaki ay nagmamasid sa ekspresyon ng mukha ni Gerald habang patuloy si Yuri sa pag-order ng ilan sa mga signature pinggan. Nais nilang makita ang pagkabalisa at gusot na ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, wala pa ring pakialam si Gerald at wala naman siyang ipinakita na takot sa kanyang mukha. Kahit na si Yuri ay nag-aayos ng pagkain sa oras na ito, nagkakalkala pa rin siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang 3,000 hanggang 4,000 dolyar na natitira para sa buwan at si Danny ay may 1,500 dolyar lamang. Nangangahulugan iyon na mayroon lamang silang isang kabuuang 5,500 dolyar upang mag-splurge ngayon. Sa madaling salita, kailangan nilang tiyakin na hindi sila gagastos ng higit sa 10,000 dolyar ngayon. Kung hindi man ay talagang mapapahiya sila kapag hindi nila kayang bayaran ang bayarin. Nag-order si Yuri ng ilan sa mga tanyag na pinggan ng lagda mula sa huling ilang mga pahina ng menu. Matapos gawin ang matematika, napagtanto niya na ang 4 na pinggan na in-order niya ay aabot na sa 4,500 dolyar, hindi kasama ang gastos sa alak at alak. Pagkatapos nito, inabot ni Yuri ang menu kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Kahit nagugugol siya ng maraming pera dito ngayon, mas handa siyang gawin yun dahil nais niyang gugulin ni Gerald ang lahat ng pera niya dito ngayon. Kung hindi man, pakiramdam niya ay hindi komportable. Ano, nag-order ka lamang ng 4 sa mga signature pinggan mula sa huling ilang mga pahina ng menu. Magkakagastos lamang iyon sa halos 3,000 dolyar. Panipi, tumawa ng malakas si Gerald sa oras na ito. Anong ibig mong sabihin? Maaari kang pumili ng higit pa sa mga signature pinggan kung nais mo. Gayunpaman, hindi mo may kukumpara kay Yuri kahit anong gawin mo. Panipi, labis na hindi nasiyahan si Xavier nang makita niya si Gerald na kinukutya si Yuri. Sa oras na ito, si Cassandra, na nasa kanyang cellphone, ay naiiling lamang ang kanyang ulo habang nakikinig siya sa usapan. Akala niya tulala talaga si Gerald. Paano niya may kumpara at makikipagkumpetensya sa isang tulad ni Yuri kung mayroon lamang siyang maliit na halaga ng pera na nanalo mula sa loterya? Waitress, ilan ang piratang pinggan doon sa menu? Napatingin si Gerald sa waitress habang nakangiti. Sir, mayroong kabuuang 20 mga signature pinggan sa menu at lahat ng ito ang mga nangungunang pinggan sa Homeland Kitchen. Tanging ang pinakamayaman na tao ang karaniwang kayang mag-order ng 4 sa mga piratang pinggan ng sabay-sabay. Ang presyo ng 4 na pinggan na ito ay nagkakahalaga ng halos 4 hanggang 5,000 dolyar. Anong mga ordinaryong pinggan ang nais mong idagdag sa iyong order? Panipi, oh, ganun iyon. Sinara agad ni Gerald ang menu. Sige kung gayon, dalhin mo lang sa amin ang lahat ng 20 mga piratang pinggan mula sa menu. Mabagal namin itong masisiyahan. Panipi, ano? Nagulat ang waitress at binagsak niya ang kanyang machine sa pag-order. Sa sahig, ang 20 pinggan ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 15,000 dolyar. O aking Diyos, hindi pa siya naghahain ng ganitong pagkain. Damn it! Gerald, nababaliw ka ba? Ang presyo ng 20 mga piratang pinggan at ang pakete ay aabot sa hindi bababa sa 20,000 dolyar. Panipi, nagulat si Danny. Nakaramdam din ng labis na kaba si Yuri habang kinakalkula niya ang dami ng pera na nasa kamay niya. Sa una, sinusubukan lang niyang makipaglaro kay Gerald upang mapahiya siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang reaksyong ito mula kay Gerald. Kitang-kita ni Gerald ang hindi normal na ekspresyon ng mukha ni Yuri at napagtanto niyang natahimik siya sa lahat ng ito. Ngumiti si Gerald bago sinabi, Yuri, bakit hindi tayo umorder ng inumin? Bakit? Wala ka namang sinasabi. Ang mga pinggan na inorder ko. Masyadong mahal para sa iyo. Panipi, paano ito marahil ay masyadong mahal para sa akin? Maaari kang managinip sa ito ay maliit lamang na halaga ng pera sa akin. Natatakot lang ako na hindi mo mabayaran ang lahat ng 3
Mesa sa ibaba na may 30,000 dolyar lamang. Natatakot. Akong mapahiya mo tayong lahat dito ngayon, pakli agad ni Yuri. Ang isang manunupol na pinabayaan ng lahat ay talagang pinagtatawanan siya sa ngayon. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Gerald, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Maaaring hatiin ni Yuri ang bayarin sa iyo para sa marangyang pribadong silid. Ngunit dapat mong tandaan na kailangan mo pang paandarin ang singil para sa 3 mga talahan na yan na naibok mo rin sa ibaba. Bagaman hindi sila nag-order ng anuman sa mga signature pinggan, sigurado akong dapat na umorder din sila ng inumin para sa bawat mesa. Tiyak na babayaran ka nito ng ilang libong dolyar. Panipi, sigurado ka bang makakabayad ka para sa hapunan ngayong gabi o sinusubukan mo lamang makatipid mukha kapag nag-order ka ng lahat ng item na iyon? Tandaan na ito ang Homeland Kitchen sa Mayberry Commercial Street. Panipi, ang mga batang babae na malapit kay Xavier ay nag-aalala na sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bukod dito, kasama ko si Yuri. Dahil sinabi ni Yuri na okay lang, dapat na rin kaming mag-order ng inumin. Panipi, tumalikod si Gerald bago niya tinanong ang waitress, nga pala. Ilang taon ang pulang alak na pinaglilingkuran mo rito? Mayroon kaming malawak na koleksyon ng mga pulang alak. Ang pinakalumang pulang alak ay mula 1995 at ito ay isang bote ng marangyang alak na nagkakahalaga ng 1,500 dolyar. Panipi, agad na inirekomenda ng waitress si Gerald ng pinakamahal na alak. Sa restoran nang makita niya na napakamapagbigay pa rin ni Gerald. Pwede lang tanggihan ni Gerald ang alok. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinggan ay napakamahal na. Pangalawa, kung ayaw tanggihan ni Gerald ang alok, makakakuha pa rin siya ng mas maraming komisyon, 1,500 dolyar para sa isang bote ng red wine. Nang marinig ni Danny at Yuri ang presyo ng pulang alak, sumiklab kaagad sila sa malamig na pawis. Maging sina Cassandra at Xavier ay nagulat sa oras na ito. Gerald, binabalaan kita na mas mabuti mong kalkulahin at subaybayan kung magkano ang kayang magbayad para sa hapunan ngayong gabi. Kung hindi man, baka mapunta sa iyo ang walang sapat na pera upang magbayad para sa hapunan ngayong gabi. Panipi, medyo natakot din si Xavier dahil sa dami ng pera na kanilang ginagastos ngayong gabi. Natatakot talaga siya na umorder si Gerald ng isa pang 2 bote ng red wine sa Salpok. Dalhin ang isang kahon ng pulang alak dito. Hindi inaasahan, inilagay ni Gerald ang order para sa red wine ng walang pag-aatubili man. Mayroong 6 na bote ng pulang alak sa isang kahon. Hindi ba ang halagang iyon ay higit sa 9,000 dolyar? O aking Diyos! Ang lihim na mayaman. Kabanata 30. Gerald, seryoso ka ba? Gusto mo ng isang kahon ng pulang alak? Panipi, seryoso itong lumampas sa inaasahan ni Yuri. Gayunpaman, huli na. Para sa kanya na umatras ngayon o kaya ay talunin siya ni Gerald ng ganoon lang. Siyempre sigurado ako sa desisyon ko. Gayunpaman, kung masumpungan mo itong masyadong mahal, maaari mong baguhin ang pulang alak para sa isang mas mura. Yuri, muli na namang sinabi ni Gerald. Si Gerald ay hinamak na at binyuli ng mga batang lalaki sa nagdaang 3 taon. Wala ito sa kanya ngayon. Nais niyang humingi ng hustisya para sa lahat ng pinagdusa niya noong nakaraan. Matapos pakinggan ang pangungutya ni Gerald, simpleng ngumiti si Yuri at sinabi, sa tingin ko hindi naman talaga mahal. Maaari ka lamang mag-order ng kahit anong gusto mo. Hahatiin ko na lang ang bill sa iyo sa pagtatapos ng araw. Panipi, sige, makakasiguro ako ngayon. Siya nga pala, waitress. Inaasahan kong naaalala mo na ang batang ito at ako ay maghihiwalay ng singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Panipi, natakot si Gerald na hindi ito aminin ni Yuri sa huli. Sa makatuwid, nagpasya siyang paalalahanan ang waitress ng katotohanan ito sa harap ng lahat. Tumango ang waitress bago niya sinabi, oo, Ginoo. Alam ko, kung ganoon, ihahatid ko kaagad ang pagkain. Panipi, ang natitira sa kanila ay wala man lang pakialam. Hindi mahalaga kung ano ito, tila na hindi man aaminin ni Gerald at Yuri ang pagkatalo pa rin.
Ito ang magiging pinaka-record break na pagkain na mayroon sila sa kanilang buhay. Sinimulan ng lahat na uminom ng high-end na red wine sa oras na ito. Habang kumakain at umiinom sila, nagbukas si Gerald ng isang espesyal na website ng system sa kanyang cellphone. Ito ay isang website na ginamit upang pamahalaan ang lahat ng mga tindahan at negosyo sa Mayberry Commercial Street na may detalyadong impormasyon sa bawat isa sa mga tindahan na ito. Sa katunayan, ipinasa ni Zack ang website na ito kay Gerald nang pirmahan niya ang kontrata sa pag-renew sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na mag-login upang tingnan ang oras na ito dahil nais niyang suriin ang mga presyo ng pinggan at alak na iniutos niya. Ang mga presyo ng pag-import para sa 6 na bote ng pulang alak ay kaunti pa sa $6,000. Bukod dito, ang gastos para sa ordinaryong pinggan para sa 3 mga mesa sa pribadong silid sa ibaba at ang mga piratang pinggan na nasisiyahan sila sa marangyang pribadong silid ay nagkakahalaga ng halos $3,000. Sa makatuwid, mawawalan si Gerald ng $9,000 para sa pagkain ngayong gabi. Gayunpaman, si Yuri at ang iba pa ay gugastos ng hindi bababa sa $10,000 hanggang $11,000 ngayong gabi. Kung hindi man, hindi sana nagpatuloy si Gerald sa pakikipaglaban kay Yuri sa ganitong pamamaraan. Ang mga kaklase ay nagpatuloy sa pagtamasa ng kanilang pagkain at inumin ng higit sa 2 oras. Sina Yuri at Danny ay hindi gaanong masaya habang kumakain sila ng hapunan. Patuloy nilang hawak ang kanilang mga cellphone sa kanilang mga kamay at lahat ay hindi alam ang ginagawa nila. Matapos na silang tuluyang kumain at uminom, tiningnan ni Gerald sina Yuri at Danny na may balisa sa kanilang mga mukha. Ano ngayon, Yuri? Kung tapos na tayo sa hapunan, dapat ba tayong mag-checkout at magbayad para sa pagkain ngayon? Siya nga pala, Yuri, alam na ng waitress na pinaghihiwalay namin ang singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Kaya, huwag sabihin sa akin na wala kang pera upang magbayad para sa pagkain sa paglaon. Kung hindi man, talagang mapupunta ka sa maraming problema. Ngayong gabi, panipi, ano, bakit ako matatakot sa iyo? Mapait na sinabi ni Yuri. To be honest, wala siyang sapat na pera sa ngayon. Sa katunayan, ginugol niya ang buong gabi sa pagsubok na mapalakam ng mas maraming pera kay Danny, tulad ng partikular na nabanggit ni Gerald ang katotohanan na ihahati niya ang bayarin kay Yuri sa waitress. Walang paraan para makalabas si Yuri dito sa lahat. Bukod dito, lahat ng mga kaibigan na nai-text niya ay hindi nag-abala sa pagsagot sa kanilang mga telepono o pagtugon sa kanyang mga mensahe sa lalong madaling nakita nilang nais niyang manghiram ng ilang pera sa kanila. Damn it, Gerald, ano ang ipinahihiwatig mo? Pagkatapos magbayad para sa pagkain na ito ngayong gabi, ikaw ay magiging walang hihigit muli sa isang tagatawad. Kaya, bakit hindi ka mag-alala tungkol sa iyong sarili sa halip? Sambit ni Xavier habang galit na nakatingin kay Gerald. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Yuri bago niya sinabi, "Kapatid Yuri, bakit hindi kami pumunta sa counter upang bayaran ang pagkain ngayon? Tingnan natin kung sino ang umiiyak mamaya." Panipi, kahit na naramdaman din ni Xavier ang pagkabalisa sapagkat si Yuri ay gumastos ng napakaraming pera sa hapunan na ito, naisip niya. Naganap na sulit ito dahil magiging gutom muli si Gerald. Pagkatapos ngayong gabi, habang pinag-uusapan nila, ang grupo ng mga tao, kabilang ang lahat ng kanilang mga kamag-aral na nasiyahan sa hapunan sa iba pang 3 mga mesa, ay tumungo din sa silong. Ang lahat ay natipon sa lobby sa oras na ito. Ang mga kamag-aral ni Gerald ay walang alinlangang tuwang-tuwa sa pagkain na kanilang nasisiyahan ngayong gabi, kahit na ang karamihan sa kanila ay hindi nasisiyahan sa kanilang hapunan sa marangyang pribadong silid. Nakaramdam pa rin sila ng labis na pasasalamat kay Gerald. "Kumusta, Ginoo?" Bilang karagdagan sa 3 mga talahanayan sa pribadong silid sa ibaba, ihahati ni G. Crawford at G. Lowell ang singil para sa marangyang pribadong silid sa itaas. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng $11,000 pagkatapos na hatiin ang bayarin. Panipi, ano? Ang pagkain na iyon ay nagkakahalaga ng $22
$1,000. O aking Diyos! Panipi, nabigla ang lahat sa oras na ito. Walang pakialam si Gerald habang inilalabas ang pera mula sa kanyang backpack bago niya kaagad na ayos ang bayarin para sa $11,000 at ang 3 mesa para sa kanyang mga kamag-aral sa baba. Sa oras na ito, tila parang natira hanggang 6 hanggang $7,000 lamang si Gerald. Gayunpaman, ang pagkain na ito ay talagang nagkakahalaga sa kanya lamang ng $7 hanggang $8,000. Matapos bayaran ang singil, tiningnan ni Gerald si Yuri bago niya sinabi, Yuri, hindi mo ba aayusin ngayon ang singil? Naghihintay na umuwi ang lahat. Panipi, si Yuri ay mukhang medyo nahiya sa oras na ito. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa ngayon. Napagpasyahan lamang niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Gerald dahil galit siya kanina. Bukod dito, naisip niya na makakakuha siya ng kaunting pera sa kanyang mga kaibigan bago ayusin ang singil. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang lahat ay nakatingin kay Yuri sa oras na ito at ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkabalisa at pagkapahiya. Sa gayon, Miss, maaari mo bang ilagay ang panukalang batas na ito sa ilalim ng aking pangalan at ayusin ko na ang bayad bukas? Tanong ni Yuri na may mas malambing na tono sa oras na ito. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Sir, mangyaring huwag kang magbiro sa amin. Hindi kami tumatanggap ng pagbabayad ng kredito dito. Panipi, nang makita ng manager ang alang-alang ekspresyon ng mukha ni Yuri, nagsimula siyang maging masungit at hindi magalang sa kanya. Kung talagang wala kang sapat upang mabayaran ang panukalang batas na ito, bakit hindi mo tawagan ang iyong mga magulang o manghiram ng pera sa iyong mga kaibigan? Sa oras na ito, tinignan ni Yuri si Xavier at lahat ng kanyang mga kamag-aral. Ang lahat ng mga kamag-aral ni Xavier ay tumingin sa labas ng restaurant sa oras na ito, na parang nakipagkasundo na sila na gawin ito. Inis na inis si Yuri sa oras na ito. Hindi siya naglakas loob na tawagan ang kanyang ama na para bang nalaman ng kanyang ama na gumastos siya ng $11,000 sa isang pagkain upang mapatunayan lamang na mas mayaman siya kaysa sa kaibigan. Siguradong papatayin siya ng kanyang ama. Pag-aari lamang ng kanyang pamilya ang isang pabrika. Maaari akong mag-alok sa iyo ng ibang paraan palabas. Maaari mong iwan ang isa sa iyong mga kaklase dito upang maghintay para sa iyo at umalis sa restaurant upang makahanap ng isang paraan upang makalakam ng pera. Bukod dito, nakikita kong mayroon kang isang kotse na nakaparada sa labas. Maaari mong iwanan ang kotse sa likod bilang collateral. Panipi, hindi. Paano ko maiiwan ang kotseng ito dito ngayong gabi? Ito ang sasakyan ng aking ama. Kailangan kong ihatid ito pa uwi ngayong gabi. Nag-aalalang sabi ni Yuri. Ang Homeland Kitchen ay matatagpuan sa Mayberry Commercial Street at hindi kayang masaktan ng sinuman ni Yuri ang sinuman. Dito, nasa dead end na siya. Ang mga kaklase ni Gerald ay nagsimulang bamulong sa kanilang sarili. Sa oras na ito pala ay pagmamayari talaga ng ama ni Yuri. Nakaramdam din ng sobrang hiya si Xavier. Nagsalita ang manager at sinabi, kaya mukhang may iwan mo lang ang isang tao dito upang maghintay para sa iyo habang kinokolekta mo ang pera noon. Kamusta? Okay, Dad, uuwi na ako ngayon. Hintayin mo ako. Nang matapos niya ang pangungusap na ito, sumugod si Danny sa labas ng restaurant upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Hindi ito ang kanyang mga kamag-aral. Sa makatuwid, sa huli, si Yuri ay makatingin lamang kay Xavier. Habang sinabi niya, Manager, maaari ko bang iwan ang aking kasintahan dito upang hintayin ako? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.